Na, okay, panghabang buhay pala to. Medyo matagal-tagal lang ano to. Naging creative ka nga eh. Kasi kung ano-ano ng nursery rhymes ang nagawa ko, na-rap ko na-jazz ko na, kung ano-ano. Pag everyday, pagkagising ko, gagano siya, "Good morning, mom. Did you miss me?" Natulog lang ako noon na. Ang dami nang tinawag kasi kay Quentin. Baliw, may krung-krung, meron pa nga pag nababasa ko, gumagano lang ako. I just let it be. Hayaan mo na kung ano gusto nilang isipin. I think what is more important, yung relationship namin, yung makakatulong sa kanya. I am not perfect. Quentin is not perfect. Parents are not perfect. May mga bagay na hindi natin kontrolado. Humaba ang pasensya ko. Sabi ko nga parate, I think Quentin is my ticket to heaven. Kasi ang laki ng binait ko yata. I think all mothers will attest to what I'm saying, that your child molds you to be the better person. Bilang isang magulang, your love will sustain you. Pag umiiyak, pinapabayaan mo lang, tapos hindi mo binibigay, spoiled yan eh. Kasi hindi nila pabayaan eh. Gusto ko lang sabihin, okay. Minsan kasi nagagalit sila pag hindi ko napapansin. Sabi nila, snobbish si Miss Candy, ganyan. Pero minsan kasi yung focus po namin nandun sa bata. Baka humawala. May pinagdadaanan din po kami mga nanay. Meron din ho kaming sariling journey. Bigyan nyo lang ho kami ng chance. Pasensya na po. Konting ano lang ho, pag-iintindi. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! I am Candy Pangilinan. I am an actress, a comedian, a writer, entrepreneur, but I'm a 24/7 mother of Quentin, a child diagnosed with ADHD and autism. For autism and ADHD, autism kasi gumagawa sila ng sariling mundo, 'di ba? Wala silang eye contact, minsan wala silang pakialam sa nangyayari sa paligid, meron silang sensory sensitivity, for example, yung sobrang ingay, hindi nila kaya, 'di ba? Pag naggawa sila isang bagay, sobrang focus naman sila. Sa ADHD naman, parang baliktad with autism. Kasi ADHD, ano sila, very sensitive. Very sensitive naman to the needs of others. Ganun siya, may empathy, nagsisympathize sila. Autism, medyo wala yun eh. Ano sila, wanting for affirmation. So autism, walang pake. Yan mo yun. So may ganun. So nagka-clash siya at times. Meron siyang ang ADHD is hyper-focus if they want to, but at the same time, they have a hard time to do a task, yung daily task. But if they want something, they're hyper-focused about it. So, iba-iba iba-iba. Meron siya sensory sensitivity with noise. Pag sobrang ingay, hindi nila kaya, pero ang lakas naman mag-TV. So, di ba, parang, parang nagko-contrast parate. But that's an ADHD person. Di ba? Ganun yung ADHD person, yung ayaw ng ingay, pero pag nagtitv ang lakas. So, tama ba to? Pero ganun talaga sila. Like any person, no ADHD and no person with autism is the same. Like a normal person, everyone is unique. So, ganun lang yun. But ang napansin ko lang kay Quentin, matagal sa kanya mag-register yung pain. Pag nauntog, kahit may bukol na yan, unless umanon ako, ouch! Kahit tug. Kasi nung bata yun, alala ko nauntog, tapos dito parang may wala siyang reaction. Nag-react lang siya nung nag-react ako. Napasigaw ako, saka siya tumingin. Tapos sabi niya, doon siya nag-react. Pero siya mismo, hindi agad nagre-register sa brain. So may ganun sila. Yung things they do not register automatically to the brain. For example, when they eat, kailangan full yung bibig niya. Yung kay Quentin I don't know with others, full yung bibig niya because wala sila na-feel na sensation dito. Kasi nga hindi nagre-register sa brain. Paano niyo po na-discover na may ganyang condition po si Quentin? When he was 9 months, we went to a eye doctor because sabi ng mga tao sa akin, especially my mom and my spiritual mentor told me na to go to an eye, pa-check ko daw si Quentin kasi minsan duleng, minsan banlag, walang coordination. So what happened was, yung eye doctor was the one who told me to go to a DevPed. Yung DevPed na siya na nagsabi sa akin. The DevPed did not give me automatically, what do you call this? A diagnose because ang bata pa ni Quentin during that time, mga 11 months, like that. But then he told me to go to a occupational therapist.
So dahil nga solution-based akong tao, I'm a very solution-based person. So, okay, let's go to occupational therapy. But sabi niya, it is our goal na he would be able to talk and walk in the future. So nung sinabi niyang goal, talk and walk, sabi niya, maybe he's under, sabi niya, I cannot give you a full diagnose, but right now he's under the ADHD. Ay ko talaga, ano kaya yun? Siyempre, hindi pa nagsisink in sa akin. Pero nandun na ako sa, kasi gawan na natin ng paraan, paano ba to? And niya, with autism. So, sabi ko, Siyempre, wala akong alam. But when I went to the therapy, nakita ko yung ibang bata, doon nagsink in sa akin. Na, okay. Panghabang buhay pala to. Medyo matagal-tagal lang proseso to. So, doon na nag-ano sa akin lahat, okay. This is kind of hard. Nung na-diagnose po siya, ano pong yung pinaka-naramdaman po ninyo? I wanted to know first kung sino may kasalanan. Di ba ganun naman ang tao eh? We always put blame to others or you want to know kung saan nanggaling. Is it my fault? Is it whose fault? Is it the child's? Kanino ba? Kanino ba galing to? Ganyan. Ako ba may kasalanan? And then the doctor told me, let's not focus on the problem, let's focus on the solution. Siya na rin nagsabi sa akin na time is of essence. Sabi niya, wag mo na isipin kung saan nanggaling because wala naman scientific pa na conclusion kung saan nanggaling to. So, let's just move forward so we can help the child. So, ayun nga po, no, nasabi po ng doktor na ang best is mag-move forward na lang. Ano po yung mga naging next steps niyo po nun? May mga naging adjustments po ba kayo? Kasi bilang artista po, syempre, di ba, medyo mahaba yung oras sa set. Ano po yung mga naging adjustments? Adjustments ko, I think, lahat ng pera ko napunta sa therapy. Tapos, pag wala akong trabaho, automatically, or nandun ako kay Quentin, sinasamahan ko. And kahit puyat ako, pag gising na siya, kasi he wakes up at around 4 o'clock a.m., 4 gising na siya eh. So, kahit naririnig ko siya, hindi naman niya ako ginigising eh. Pero hindi niya ako ginigising, pero dumadaan niya sa harapan ko. Ano yung dinadaanan kanya? Kasi wala na nga siya nararamdaman eh. So dumadaan siya. Hindi niya lang yung head niya connected sa shoulder connected sa arms, and sa likod. And so hindi niya alam. Wala siya nararamdaman eh. So, I learned na bago umalis, massage ng medical brush, tapos after nun, jump sa trampoline, kung mga 1,000 times, siya nagja-jump. Kung ano-ano lang, naging creative ka nga eh. Kasi kung ano-ano lang nursery rhymes ang nagawa ko, na-rap ko na-just ko na, kung ano-ano, di ba? Para lang maaliw siya. Kasi noong time, hindi pa yata siya talagang jump na nakatayo. So, I mean, kailangan may hawak, ganon. So, kung anong ginagawa niya sa therapy, ginagawa ko rin sa bahay. Pag in my free time, I always do everything. Kasi sumasama rin ako sa therapy para alam ko kung ano nangyayari. Di ba? Kasi mahal ang therapy eh. Meron po ba kayong katuwang sa pag-aalaga po kay Quentin? I think my mom and my sister, saka yung mga tao sa bahay. Kasi buong bahay ko may naka-plaster dyan eh, lalo ng bata sa Quentin. Please do not give to Quentin. Huwag niyo ibigay kay Quentin ang mga bagay na ito. Hayaan niyo muna siyang mag-sign language or magbigay ng sound. Pag nagwala si Quentin, huwag pansinin. Pag hinila ang buhok mo, huwag mag-react. Yung mga ganon. So, nagsimula, para na akong therapy sa bahay. Yung in connection. Naging connection yung bahay ko ng therapy room. Bakit bawal po mag-react or alam niya po yung bigyan ng certain stuff si Quentin po? For example, hinila niya yung buhok ko o kinagat niya ako, hindi ako magre-react agad. Because once again magre-react ako, ibig sabihin, nag-react na siya. Pwede na ako di magsalita, nakuha ko na yung atensyon. Pag tinuro niya yung bagay na yan, tubig, turo lang niyang ganyan. Tapos ibinigay mo, hindi na siya magkasalita. Pero kung talagang na aho siya, kailangan niya magsabi, or give me water. Diba? So, kailangan niya mag-tap sa'yo, give me water. So siya, kailangan may sound. Mom, give me water. Ganon. Pag hindi niya ginawa yon, hindi ko ibibigay. So, kahit for example, madaan kami kahit ano pang restaurant, gagawin yan, tuturo-turo yan. Kunyari lang di ko naintindihan, what? What's that? Unless gumano siya, tuturo niya yon. Kung ano man yon, hun, or kung ano man. Tapos eventually, water naging, So, 2 syllables na. Kasi dalawa na yung sound niya. So, that's
For me, that's a very big development already. Hanggang naging, oh, give me honor. Hanggang naging gano'n na. Tapos parati ko kinakausap, parati kami nagbabasa, basa kami ng basa. Kahit hindi niya, ano, and surprisingly, lahat ng ginawa ko nung bata siya, nag-stick pala sa utak niya. Because my spiritual mentor told me before na, just keep on talking to your child, just keep on saying good things. Say just good things to him para maano siya, ma-affirm. Pag kunyari nag-ano siya ng, 2 syllables, good job! Can you try water? Yung ganon. So, doon kami nagsimula. Ano po ba yung pinaka-favorite moments nyo ni Ang Quentin? favorite moments ni Quentin when pag nagbabiyahe. Gusto niya nagbabiyahe. Kasi kahit naman sa tao, di ba, nakakakalma ang biyahe. Pag nakasakay ka sa kotse, umaandar kasi para kang dinuduyan. So, yun, gusto niya yun. Nagbabiyahe kami, nag-out of town kami. Gusto niya yun. Gusto niya yung kumakain kami sa labas, ganyan. Gusto niya yun. Kasi feeling niya, wala lang siya sa loob ng bahay, nakakita siya ng iba-ibang bagay, gusto niya yun. Gusto rin niya yung, actually, with Quentin, everything is simple. Kahit nga nasa bahay kayo, tapos magkatabi kayo, nagtatawanan kayo, sumasayaw kayo, basta magkasama kayo, gusto niya yun. Ano po yung hanggang sa ngayon po patuloy po na nagpapangiti po sa inyo na ginagawa po ni Quentin po? Pag everyday, pagkagising ko, gagano siya, good morning mom, did you miss me? Natulog lang ako noon na. Magkaiba, kasi ngayon mag-iba na kami ng kwarto. Gagano siya pagising. Good morning mom, did you miss me? Natulog lang ako. Sabi ko, oh yes, me too. Tapos pagdating ng gabi, 6:00 pa lang, sana sa bahay ako ng 6 o'clock. Iniisip niya kasi baka meron akong premiere night, baka may pupunta pa akong trabaho. Binibigyan ako ng pajama. Natatawa talaga ako. 6:00 pinagpapajama na ako. So, yun, nangingiti ako doon. Pag alam niya pagod na pagod ako, bigla na lang siyang sasayaw. Ano po yung mga challenges na kinakaharap niyo po usually? Discrimination. Judging eyes. 'Di ba? Yung hindi ko lang po kung bigla-bigla na lang siya magkakaroon ng outburst of emotions, 'di ba? Kasi hindi niya ma-explain, hindi niya ma-regulate ang emotions niya. 'Yun ang problema ko kay Quentin right now, especially na 21 siya. Siguro naglalaban-laban ng hormones siya sa katawan, 'di ba? Tapos hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanya. Bakit may mga bagay na hindi siya nagagawa? Yung iba nagagawa naman 'yun. Kaya nung nagsabi siya sa akin, how come I don't have work? Hanap ako ng paraan. Kasi, oo nga naman, wala siyang trabaho, 21 na siya, 'di ba? Pero alam ko naman di niya kaya. Pero tinatry niya. So, may mga bagay na alam mong yung normal na bata ginagawa. Pero ang anak mo hindi magawa. Gusto niyang gawin, sinusubukan niya, pero alam mong hindi niya kaya. Pero hayaan mo. Hinahayaan kong gawin niya. Pero nakikita niya hindi niya kaya, siya na lang yun na-frustrate. I think that's part of life. Pag yung emotional regulation, tayo kasi, kunyari, busit tayo. Kaya natin pigilin yung busit natin, yung tatahimik lang tayo. Sila hindi. They will just burst out. Kasi ganun sila, extreme eh. Extreme happy, extreme sad. Ganon. Tapos hindi niya ma-explain pag inaantok siya. Alam mo yung ganon? Yung alam ko nang inaantok, matulog ka na anak. Pero nakita niya lahat ng tao nagkatrabaho pa. Pero siya matutulog. Hindi niya gusto yun. Kasi nga, 21 na ako eh. Yun nasa utak niya, I'm 21. I want to be able to function as well. So pipilitin niya. As a mother po, ano pong nararamdaman po ninyo kapag, ayun po, nadidiscriminate po, may mga judging eyes? Dati sumasama pa loob ko ng slight. Pero ngayon I've realized, hindi dapat. Hindi dapat. Kasi I'm quite sure that person or this person, whoever that is going through something also. Sabi ko nga sa'yo, lumawak ang pananaw ko eh. I cannot judge them also for judging my son. Alam mo yon? Kasi I'm quite sure may journey din siya, baka masama ang pakiramdam niya, o may pinagdadaanan siya, kaya ganyan siya. Alam mo yon? So, in this advocacy, hindi mo kailangan ng kaaway, kailangan mo kakampi. Magiging ka na lang ng pasensya. 'Di ba? Hingi ka ng pasensya. Bakit? Talaga naman nakakadistorbo eh. Naiintindihan ko yon. 'Di ba? So, hingi ka ng pasensya para hindi ka gumawa ng kaaway, gumawa ka ng kakampi. Ganun lang yon. Wala, hayaan ko na lang. Wala akong magagawa eh. 'Di ba? Just let it be. Hayaan mo na kung ano gusto nilang isipin. Tawag nila, ang dami na tinawag kasi kay Quentin. Baliw, may krung-krung, meron pa nga nag-message or nag-post sana,
mo na lang, yung mga ganon. Sana hindi mo na binuhay, dapat hindi na pinalaki, yung mga ganyan. So, pag nababasa ko, gumagano lang ako. 'Di ba? So, hayaan mo na lang. Kasi, yun ang opinion nila eh. Wala naman ako magagawa eh. Pag sinasabi nga nila sa akin, may mali sa anak nito. Tingnan mo yung pala anak ni Candy yung may mali. Ay, hindi ho, may tama. Gano'n ako. 'Di ba? So, ayos lang. Wala tayong magagawa eh. 'Di ba? I think what is more important is how I deal with Quentin. Yung relationship namin, yung makakatulong sa kanya. 'Di ba? Kung may mga tao na hindi siya gusto, wala tayong magagawa. Ganun talaga eh. May mga taong tumitira sa akin na ganito, okay, wala akong magagawa. Ganun talaga eh. Sabi ko nga, I am not perfect. Quentin is not perfect. Parents are not perfect. 'Di ba? So, nobody is because we all fall short. 'Di ba? We are all sinners, so wala akong magagawa. Importante po, nag-enjoy po kayong dalawa po. Yes. Life is simple. We are the ones who make it complicated. Na the competition, wala namang competition talaga eh. 'Di ba? The competition is within us. So if we stop competing, then life will be simpler. Na maraming bagay na hindi kailangan. Na marami din tayong bagay na hindi pinapasalamatan. The mere fact na nakaka-grip tayo, nakakapagsalita tayo ng maayos, nakakalakad tayo, di ba? These are things that we should be thankful for. Na hindi natin, binabaliwala natin, we take it for granted because we have it already. But there are so many people na hindi makagrip, hindi makahawak. And I realized this nung unang ginagawa namin nung bata si Quentin, yung pinupulot niya yung 25 cents sa sahig, as hindi niya mapulot. Ilang araw na, hindi pa rin niya mapulot. Pagkatapos ilalagay pa doon sa alkansya. Hindi nang mapulot, isisikip pa sa alkansya. So, talagang, ano na siya, yung umiiyak na siya, pero okay. Diba? You can do it. Yung pagbotones, pagtali ng sintas. These are little things that we take for granted that we can actually do. But it's hard for them. Because it concerns fine motor skills and a lot of focus. Diba? So, there's so many things we take for granted. Nung panahon ng COVID, sinabi niya, napapanood namin sa TV na vitamin E, ganyan-ganyan. So, nag-research ako, nakita niya sun. Sabi niya, oh mom, we have sun. It's free. So, I realized, oh nga naman, nak. Tama. Diba? It's free. Narinig niya na naghahanap kami ng oxygen kasi may kaibigan kami na kailangan. Sabi niya, what's oxygen? Sabi ko, that's air. Oh, it's free. Oh nga naman, it's free. Diba? There's so many things that we take for granted that we should be thankful for. Simple things kasi napaproud ako eh. Panaghain nga niya, napaproud na ako. Pag tinutulungan niya ibang tao, napaproud ako. Pag serve siya sa simbahan, napaproud ako. And he's trying his best to follow, napaproud ako. The mere fact na tanongin niya sa akin, am I good today? Am I good boy today? Natutuwa ako. Kasi, he's trying to know if in dun sa ginawa niya, he was able to accomplish. Diba? Sabi ko nga kay Quentin Quentin, don't do things for mom. Do things for yourself. No, sabi niya sa akin, for mom. So you will be happy. And Nini, and Tita. Sabi ko, okay. Saka si Quentin very sweet. Lalo na sa mga tao sa bahay. Pati nga sa driver, sobra. Yun. I'm very proud na hindi siya tao na madamot. Magbibigay at magbibigay siya. Kamusta naman po si Quentin ngayon? Ano pong ginagawa po niya ngayon? Meron po ba siyang mga pinagkakabalahan? Yes. Nagtatrabaho siya ngayon, OJT actually. OJT siya sa Ciudad de Francesco, sa isang Italian restaurant. Nagsimula siya sa tagabukas ng pinto, tagbigay ng menu. Ngayon, nagbigay na siya ng tubig, kumukuha na siya ng order, gumagawa na ng kape. 'Di ba? Dati tinuruan siya maglinis ng salamin, ng mga glass doon. Nagmamap na. So ngayon sa bahay, kahit hindi ako nauuhaw, binibigyan niya akong tubig. Parate. Hindi mo ako nauuhaw na sige na. You like coffee? You like coffee? Kahit hindi, kaya minsan kinakabahan na nga ako. Okay anak, sige. So, isa-serve niya yung coffee. Marunong siya gumamit ng microwave. Yun those things na feeling niya,
appreciated and kailangan siya, needed siya. I think everybody pag alam mong needed ka, 'di ba? Mas ginaganahan ka to live because may purpose ka. I think ganun din. So 'di ba? May purpose ka. I'm needed by my family, I'm needed by my parents, 'di ba? I'm needed by whoever because you're needed. Mas na-affirm ka as a person. There's an accomplishment. I think ganun din sa kanila. Kung i-describe niyo po si Quentin, in one word po, ano po yung word po na yun? Blessing. Bakit po? Because Quentin has opened doors for me and opened my mind and made me realize so many things na I take for granted before and made me do things na hindi ko naman ginagawa dati. Ang dami ko natutunan. Kasi before, I'm very impatient. Napaka-impatient kong tao. I'm a perfectionist. Ganun ako before. Pero ngayon, na-realize ko, may mga bagay na hindi natin kontrolado. Humaba ang pasensya ko. Sabi ko nga parate, I think Quentin is my ticket to heaven. Kasi ang laki ng binait ko yata. I think all mothers will attest to what I'm saying, that your child will bring out the best and the worst in you. And then eventually you will realize, your child molds you to be the better person. As mothers, yung mga nanay, kailangan din natin pasalamatan yung ating mga anak. Kasi we are not who we are right now kung hindi dahil sa ating mga anak. And likewise, for the children as well, to thank your parents kasi you will never be who you are right now without your mother or your father. Diba? So, talagang may interdependence. It goes both ways. With Quentin kasi, I realized yung parati kong sinabi before, binanggit ko na, that do not compare, conform, so your life will be satisfied and content. Kung naririnig po kayo ni Quentin, ano pong gusto niyo pong sabihin sa kanya po? Quentin, I want you to be independent. One day, in my prayer, I want you to be really independent on your own. And I'm proud of you. If you have a child who is neurodivergent, don't worry. It's not a burden na parang parusa po ito sa inyo ng Panginoon. O wag niyo pong isipin na sumpa ito, malas. Huwag niyo pong isipin yun. Always accept it and embrace. And one step at a time. Wala naman pong perfect sa atin. Lahat po tayo may pagkakamali. Ayos lang po yun. Mahalin niyo po yung anak ninyo. Kasi pag minahal niyo po yung anak ninyo, simula na po doon ang pag-unfold po ng mga milagro sa buhay ninyong dalawa. Sa buhay mo at sa buhay ng anak mo. At para po sa lahat po ng tao, gusto ko lang po sabihin, konting pasensya lang po. We are also doing our best. And I hope one day, you will be able to accept this child as part of your community. Because if you accept one child, you're not only accepting one child, you are accepting one family. And when you accept that family into your community, you can actually change that community. And maybe this world will be a better place for all of us. What keeps me going? I think yung pagmamahal mo sa anak mo. I think all parents ganun Bilang isang magulang, your love will sustain you. Your love will push you to do things. Sabi ko nga, your sacrifices will not be sacrifices anymore because you do it out of love. Di ba lahat naman ng bagay, pag galing sa pag-ibig, hindi mo napapansin na hihirapan ka. Kasi ginagawa mo yun para dun sa mahal mo sa buhay. Ano-ano po yung mga misconceptions na tungkol sa ADHD and autism na hinohope niyo po na mas alam pa po ng mas maraming tao po? Na hindi sila spoiled. Ayun po ba yung kadalasang inisip ng tao? Oo. Pag umiiyak, pinapabayaan mo lang, tapos hindi mo binibigay, spoiled yan Kasi hindi nila pabayaan Gusto ko lang sabihin, okay. Diba? Hindi ko ma-explain na hindi po kasi ganun yun. Hindi po siya spoiled. Kung alam nyo lang po, diba, na hinahayaan ko nga ho siya Huwag lang ho siya mamatay. Kahit iuntog niya yung sarili niya minsan, di ba nilalagyan mo na lang ng unan para hindi siya mamatay kahit may dugo. Alam niyo yung ganun? Hindi siya spoiled. It's emotional. Hindi yung emotional regulation, wala po sila. Pag naiinitan, hindi man lang sinasabing it's hot lang talaga, tapos na. Sila talaga, it's hot, mainit. Yung ilalabas talaga nila yung sa init. So, yung ganon, hindi sila spoiled na bata. It's a hormonal imbalance. ADHD is a hormonal imbalance. Iba ang wiring nila. Kung sa normal na
tao is white to white, red to red, yung wiring, di ba? Blue to blue, red. Sa kanila, sabihin natin yung white napunta sa red, yung blue napunta sa white, yung ganun. So, iba ang wiring po nila. Ano ba gusto kong sabihin sa mga tao? Pasensya na po. Konting ano lang ho, pag-iintindi. Hindi po kami perfect. Kami mga magulang na may anak po na special or neurodivergent, hindi po kami perfect. Napapagod din po kami. Minsan kasi nagagalit sila pag hindi ko napapansin. Sabi nila, snobbish si Miss Candy, ganyan. Pero minsan po kasi yung focus po namin nandun sa bata. Baka humawala, di ba, tumakbo, di ba, o mairita, ayaw namin yun. So, pasensya na po. Kung hindi ko kayo napansin, hindi ko kayo nabate, hindi ko kayo nabigyan ng, hindi ako nakapagpa-picture. Kasi, ang daming ganun po eh. Pasensya na ho. Kung hindi ko na-elaborate ang mga sinabi ko, or hindi ko kayo napatawa o napatumbling, di ba ho? Hindi ako tumambling sa harapan ninyo. Kasi po, lalo pagkasama ko po yung anak ko, minsan po talaga, I'm always on my toes, in other words. Di ba ho? Lahat po ng senses ko buhay na buhay. Kumbaga, anytime na kung anong gawin niya, handa ako. And I'm quite sure lahat po ng magulang ganyan. Di ba ho? And for all the children, kung may sama po kayo ng loob sa mga magulang ninyo, ito truth. May pinagdadaanan din po kami mga nanay. Meron din ho kaming sariling journey. Bigyan niyo lang ho kami ng chance. Maniwala po kayo, mahal namin kayo. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!